10 pinakamalalaking istasyon ng tren sa buong mundo. Ang pinakamalaking estasyon ng tren sa mundo ay isang napakalaking facility na nagsisilbing pangunahing sentro ng transportation kung saan libu-libong pasahero ang dumaraan araw-araw. Ito ay nagtataglay ng maraming platforms at railway na nag-uugnay sa iba't ibang ruta ng tren sa loob at labas ng bansa. Ngunit alam mo bang may mga lihim na bahagi ang istasyong ito na hindi alam ng karamihan? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 pinakamalalaking train station sa mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Grand Central Terminal, New York City, USA. Ang Grand Central Terminal sa New York City ay matatagpuan sa 89 East 42nd Street sa pagitan ng Vanderbilt Avenue at Lexington Avenue sa Midtown Manhattan. Binuksan ito noong February 2, 1913 at mula noon ay naging mahalagang bahagi ng transportation, kultura at kasaysayan ng lungsod. Ang terminal na ito ay hindi lang lugar para sa tren, kundi pati na rin para sa pamimili, pagkain at pasyalan ng mga turista. Napakalaki ng Grand Central Terminal. Sakop nito ang 48 hectares ng lupa at mayroong 44 na platform na pinakamarami sa buong mundo. Ang mga platform na ito ay may 67 na railway kung saan 43 ang ginagamit araw-araw para sa biyahe ng mga pasahero. Ang iba naman ay ginagamit bilang paradahan ng mga tren. Ang lahat ng mga platform ay nasa ilalim ng lupa. Kaya magaling ang pagkakadisenyo nito para magamit ng maayos ang espasyo. Samantala, ang disenyo naman ng Grand Central Terminal ay gawa sa box art style ng mga arkitektong sina Reed and Stem at Warren and Wetmore. Ang pangunahing bulwagan na tinatawag na main concourse ay may mataas na kisame na may disenyo ng mga bituin at constellation na ginawa ng pintor na si Paul Cesar Helou. Ginamitan ng marble mula sa Tennessee para sa sahig at Botticino marble para sa mga palamuti. Ang mga materials na ito ay nagpapakita ng marangyang disenyo ng gusali. Bukod sa pagiging estasyon ng tren, ang Grand Central Terminal ay naging lugar din para sa sining at kultura. Noong 1923 ay nagbukas dito ang Grand Central Art Galleries at sumunod na taon ang Grand Central School of Art. Nagkaroon din ng mga sinehan, museum ng kasaysayan ng railway at exhibition na nagpakita ng kahalagahan ng terminal sa sining at kultura ng New York City. Sa kasalukuyan, ang Grand Central Terminal ay hindi lang para sa biyahe kundi para rin sa pamimili, pagkain at pasyalan. Mayroong mahigit 80 stores at restaurants, kasama na ang sikat na Grand Central Oyster Bar and Restaurant. Bukas ang terminal araw-araw mula 5:30 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw, kaya maraming oras ang mga bisita para ma-enjoy ang mga pwedeng gawin at makita rito. Number 2. Shinjuku Station, Tokyo, Japan. Ang Shinjuku Station sa Tokyo, Japan ang isa sa pinakamalaking estasyon ng tren sa buong mundo. Araw-araw ay humigit kumulang 3.59 milyong tao ang dumadaan dito. Ayon sa Guinness World Records noong 2018, ito ang pinakamataong estasyon sa buong mundo. Ang estasyong ito ang nag-uugnay sa silangan at kanlurang bahagi ng Tokyo, lalo na sa mga lugar ng Shinjuku at Shibuya. Dahil dito ay napakahalaga ng Shinjuku Station sa mga bumibiyahe sa lungsod. Binuksan ang Shinjuku Station noong March 1, 1885. Nagsimula ito bilang isang simpleng hintuan sa Akabane Shinagawa Line na ngayon ay bahagi na ng Yamanote Line. Unti-unting lumaki ang kahalagahan nito nang mabuksan ng Cho Line noong 1889, Keio Line noong 1915 at Odakyu Line noong 1923. Dahil sa mga karagdagang linya na ito ay mas dumami ang mga taong bumibiyahe sa estasyon. Samantala, ang Shinjuku Station ay may kabuuang 35 platform para sa iba't ibang linya ng tren tulad ng JR East, Keio Corporation at Odakyu Electric Railway. Bukod dito, meron itong mga underground arcade, above ground arcade at mahahabang hallway na nag-uugnay sa 5 kalapit na estasyon. Dahil dito ay nadagdagan ng 17 platform ang kabuuang bilang ng platform sa buong complex, kaya umabot ito sa 53 platform. Meron ding mahigit 200 exit sa estasyon, kaya madaling makalabas at makapasok ang mga pasahero sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Marami namang linya ng tren at subway ang makikita sa Shinjuku Station. Kasama dito ang JR East na may mga linya tulad ng Chuo Main Line, Chuo Line, Rapid, Chuo Sobu Line, Saikyo Line, Shonan Shinjuku Line at Yamanote Line. Mayroon ding Keio Corporation na may Keio Line at Keio New Line.
Ang Odakyu Electric Railway ay may Odakyu Odawara Line, habang ang Tokyo Metro ay may Marunouchi Line. Ang Toei Subway naman ay may Toei Shinjuku Line at Toei Uedo Line. Dahil sa dami ng linya ng tren at subway ay napakadaling makabiyahe sa iba't ibang bahagi ng Tokyo. Number 3. Gare du Nord, Paris, France. Ang Gare du Nord o Paris Nord ay matatagpuan sa 10th arrondissement ng Paris, France. Dito sumasakay ang mga pasahero papunta sa northern part ng France at sa ibang bansa tulad ng United Kingdom, Belgium, Netherlands at Germany. Noong 2022 ay umabot sa 211.7 milyong pasahero ang dumaan dito. Unang binuksan ng Gare du Nord noong June 20, 1846. Dinisenyo ito ni Léonce Reynaud. Ngunit dahil sa dami ng pasahero ay kinailangan itong palitan ng mas malaking gusali. At noong 1861 ay sinimulan ng construction ng bagong gusali sa pamumuno ni Jacques Ignace Hittorf. Natapos ito noong 1865. Kilala ang disenyo nito sa magagarang estatwa na kumakatawan sa mga lungsod na pinaglilingkuran nito. Ang mga estatwang ito ay ginawa ng mga sikat na sculpturer tulad ni Jean-Louis Jallet at François Geoffroy. Ang harapan ng Gare du Nord ay may malalaking estatwa na kumakatawan sa mga lungsod tulad ng Brussels, Amsterdam, London, Vienna, Berlin, Warsaw, Cologne at Frankfurt. Ang gusali ay may U-shape na disenyo at may malaking bulwagan na sumasaklaw sa mga platform. Ang mga haligi at suporta sa loob ay gawa sa cast iron na modern technology noong panahong iyon. Maraming tren ang umaalis at dumarating sa Gare du Nord araw-araw. Kasama dito ang mga high-speed trains tulad ng Eurostar na papunta sa London at Thalys na nagkokonekta sa Paris, Brussels, Amsterdam at Cologne. Mayroon din itong mga TGV na tren na bumibiyahe sa Lille at iba pang lugar sa Northern France. Konektado rin ito sa Paris Metro, RER at iba't ibang linya ng bus. Kaya madaling makalipat ang mga pasahero sa ibang bahagi ng Paris. Dahil sa dami ng pasaherong gumagamit ng estasyon ay sinimulan ang malaking proyekto ng pagpapalawak at pagsasaayos ng Gare du Nord noong huling bahagi ng 2010s at unang bahagi ng 2020s. Layunin ng proyektong ito na palakihin ang capacity ng estasyon at pagandahin ang mga facilities nito. Number 4. Beijing Fengtai Station, Beijing, China. Ang Beijing Fengtai Station ay matatagpuan sa Fengtai District sa Beijing, China. Una itong itinayo noong 1895 at binuksan noong 1896. Kaya ito ang pinakamatandang estasyon ng tren sa Beijing. Subalit noong June 2010 ay isinara ito para sa malakihang pagkukumpuni at pagsasaayos. Matapos ang halos 12 years ay muling binuksan ang bagong Beijing Fengtai Station noong June 20, 2022. Ngayon ito na ang pinakamalaking estasyon ng tren sa Asia. Ang bagong estasyon ay napakalaki. Mayroon itong sukat na 400,000 square meters. Kayang mag-accommodate ng hanggang 14,000 na pasahero bawat oras. Ito ang kauna-unahang estasyon sa China na may double deck na disenyo. Ang high-speed na tren ay nasa itaas na palapag, habang ang regular na tren ay nasa ibaba. May 4 na palapag ang estasyon, 3 sa itaas ng lupa at 1 sa ilalim ng lupa. Meron itong 17 na platform at 32 na linya ng railway, kaya kayang mag-operate ng sabay-sabay ang maraming tren. Kaugnay pa nito, ang disenyo ng estasyon ay ginawa ng isang German architectural firm na tinatawag na GMP Architects. Gumamit sila ng 352 steel pillars para sa estruktura. Ang bubong nito ay may floating cruciform roof structure na nagbibigay ng modernong anyo. Ang labas ng estasyon ay gawa sa gray terracotta, kaya mukhang moderno pero konektado pa rin sa makasaysayang arkitektura ng Beijing. May malalaking pampublikong plaza sa hilaga at timog na bahagi. Ang mga elevated tracks naman ay nasa silangan at kanlurang bahagi ng estasyon. Dagdag pa rito ang Beijing Fengtai Station ay konektado rin sa Beijing Subway. Kasama dito ang Line 10 at Line 16, kaya madaling makalipat ang mga pasahero mula sa tren papuntang subway. Ang subway station ay nasa ilalim ng estasyon. May 3 ring exit ang estasyon na kinabibilangan ng C1, C2 at D. Ang exit C1 ay may elevator para sa mas madaling paglabas, lalo na sa mga taong may kapansanan o may dalang mabibigat na gamit. Number 5. Roma Termini, Rome, Italy. Ang Roma Termini ay ang pinakamalaking train station sa Rome, Italy. Matatagpuan ito sa lugar ng Esquilino at nakuha ang pangalan nito mula sa malapit na termas ni Diocleciano.
na mga sinaunang paliguan noong panahon ng Roman Empire. Araw-araw ay may humigit kumulang 850 na tren na dumadaan dito at naglilingkod sa 150 milyong pasahero bawat taon. Ang Roma Termini ay may 32 na platform, kaya maraming tren ang kayang magsabay-sabay dito. Nagsimula ang kasaysayan ng estasyon noong February 25, 1863 nang buksan ni Papa Pio IX ang unang pansamantalang estasyon para sa mga linya ng Roma Frascati, Roma Civitavecchia at Roma Ceprano. Pagdating ng 1868 ay sinimulan ng pagtatayo ng permanenteng estasyon sa ilalim ng architect na si Salvatore Bianchi at natapos ito noong 1874. Ngunit noong 1937 ay napagdesisyunan na palitan ng lumang estasyon bilang paghahanda sa 1942 World's Fair. Pero natigil ang proyekto dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kasalukuyang gusali ng Roma Termini ay dinisenyo ng mga architect na sina Leo Calini, Eugenio Montuori, Massimo Castellazzi, Vasco Fadigati, Achille Pintonello at Annibale Vitellozzi. Binuksan ito noong 1950 at kilala sa modernong disenyo nito. Malawak ang labi nito na may mataas na kisame at mga pader na salamin mula sahig hanggang kisame. Ang bubong nito ay may hugis arko na gawa sa concrete na nagbibigay ng modernong anyo sa tradisyonal na barrel vault ng mga sinaunang paliguan. Ang anodized aluminum decoration sa pader ay gawa ng artistang si Amerigo Tot na nagpapakita ng bilis at tunog ng tren. Sa kabilang banda, ang Roma Termini ay hindi lang estasyon ng tren, kundi sentro rin ng public transportation sa Rome. Dito nagtatagpo ang dalawang linya ng Rome Metro, ang linya A at linya B sa istasyon ng Termini. Sa harap ng estasyon sa Piazza dei Cinquecento ay makikita ang terminal ng mga bus. Subalit noong December 23, 2006 ay idineklarang dedikado ang estasyon. Number 6. Leipzig Hauptbahnhof, Leipzig, Germany. Ang Leipzig Hauptbahnhof ay ang pinakamalaking istasyon ng tren sa Europe. Matatagpuan ito sa Leipzig, Germany. Ang laki ng floor area nito ay umaabot sa 83,460 square meters. Meron itong 19 na platform para sa mga tren sa ibabaw ng lupa at 2 platform sa ilalim ng lupa. Ang mga platform sa ilalim ng lupa ay bahagi ng Leipzig City Tunnel na binuksan noong December 2013. Kaugnay pa nito ang Leipzig Hauptbahnhof ay pagmamay-ari ng DB Infrago na isang subsidiary ng Deutsche Bahn. Ito ay isang Category 1 station na isa sa 20 na ganitong uri sa Germany. Hindi lang ito isang istasyon ng tren kundi isa ring malaking shopping center. Meron itong humigit kumulang 140 na tindahan na nagbebenta ng iba't ibang produkto at nagbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga pasahero at bisita. Araw-araw ay may 120,000 na tao ang dumadaan dito. At noong 2021 ay kinilala ito bilang pinakamahusay na istasyon ng tren sa Europe ayon sa European Railway Station Index. Samantala, ang kasaysayan ng Leipzig Hauptbahnhof ay nagsimula noong 1839 nang magbukas ang linya ng tren na Leipzig-Dresden. Kasunod nito ang mga linya ng Magdeburg-Leipzig noong 1840 at Leipzig-Hof noong 1842. Dahil mabilis na lumaki ang populasyon at naging mahalagang sentro ng transportasyon ng Leipzig ay napagdesisyunan noong 1898 na magtayo ng pinagsamang terminal para sa mga tren ng Royal Saxon at Prussian State Railways. Ang disenyo ng istasyon ay gawa ng mga architect na sina William Lossow at Max Hanskune. Sinimulan ang pagtatayo nito noong 1909 at natapos noong December 4, 1915 na may 26 platforms. Sa panahon ng World War II ay matinding napinsala ang Leipzig Hauptbahnhof dahil sa pambobomba noong July 7, 1944. Nasira ang bubong ng concourse at ang kanlurang entrance hall. Pagkatapos ng digmaan ay mabilis na inayos ang istasyon at muling nagbukas ang mga tren. At noong 1965 ay natapos ang kumpletong pagsasaayos ng istasyon. Number 7. York Railway Station, York, UK. Ang York Railway Station sa York, United Kingdom ay binuksan noong June 25, 1877. Meron itong 13 platforms kaya maraming tren ang kasya ng sabay-sabay. Naging mahalaga ito sa biyahe ng tren sa pagitan ng London at Edinburgh, kung kaya't napakalaking bahagi ito ng transportasyon sa UK. Samantala ang unang istasyon ng tren sa York ay binuksan noong 1839. Ito ay gawa lang sa kahoy. At noong 1841 ay pinalitan ito ng mas matibay na gusali sa loob ng mga pader ng lungsod.
Pero dahil mahirap para sa mga tren na baguhin ang direksyon sa loob ng lungsod, ay nagpasya ang Northeastern Railway na gumawa ng bagong istasyon sa labas ng pader ng lungsod. Sinimulan ang paggawa nito noong 1871 at natapos noong 1877. Noong panahong iyon, ito ang pinakamalaking estasyon ng tren sa buong mundo. Gayun din naman ang York Railway Station ay kilala sa magandang disenyo nito. Ang bubong nito ay circular shape at gawa sa bakal na sinusuportahan ng mga matitibay na poste. Ang ginamit na materyales ay yellow bricks na may mga detalyeng bato. Ang bubong ay may haba na umaabot sa 800 feet at taas na 42 feet kung kaya't maluwag at maliwanag ang loob ng estasyon. Dagdag pa rito, noong 1900 hanggang 1909 ay pinalaki ang ilang platform at nagdagdag ng bagong platform sa kanlurang bahagi. Noong World War II ay nasira ang istasyon dahil sa pambobomba noong 1942 pero inayos ito noong 1947. At noong 1988 ay inayos ang mga railway bilang paghahanda sa paggamit ng mga tren na dekuryente kaya naging mas mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga tren. Sa ngayon, ang York Railway Station ay isa pa rin sa pinakamahalagang estasyon sa pagitan ng London at Edinburgh. Ginagamit ito ng maraming tren sa hilaga at timog ng bansa. Ang istasyon ay idineklarang Grade 2 listed building noong 1968 dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan at magagandang disenyo. Number 8. Central Railway Station, Sydney, Australia. Ang Central Railway Station sa Sydney, Australia ang pangunahing hub ng transportasyon sa Sydney. Araw-araw ay libu-libong tao ang gumagamit nito para sa kanilang pagbiyahe. Matatagpuan ito sa pagitan ng Haymarket at Surrey Hills, malapit sa Central Business District ng Sydney. Samantala, nagsimula ang kasaysayan ng Central Railway Station noong 1855. Noong panahong iyon ay may terminal sa Redfern na tinatawag na Sydney Terminal. Dahil sa dumaraming bilang ng mga pasahero ay nagtayo ng bagong estasyon noong 1874 sa parehong lugar. Pero hindi nagtagal ay kinailangan ng mas malaking estasyon dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon. Kaya noong 1906 ay itinayo ang kasalukuyang Central Railway Station sa lugar kung saan dating nakatayo ang Devonshire Street Cemetery. Ang disenyo nito ay ginawa ni Walter Liberty Vernon. Ang gusali ay gawa sa sandstone na matibay at maganda ang hitsura. Mayroon din itong clock tower na may taas na 85.6 meters na itinayo noong 1921. Gayun din naman ang Central Railway Station ay may 27 platforms na ginagamit ng iba't ibang linya ng tren tulad ng Sydney Trains, NSW Trainlink at Sydney Metro. Ang Platform 1 hanggang 15 ay para sa mga intercity at regional na tren. Ang Platform 16 hanggang 23 naman ay para sa mga tren na papunta sa suburban na lugar. Habang ang Platform 24 at 25 ay nasa ilalim ng lupa at bahagi ng Eastern Suburbs Line. Ngunit noong 2024 ay binuksan ng bagong underground platform na Platform 26 at 27 bilang bahagi ng Sydney Metro City and Southwest Project. Mas mabilis at modernong serbisyo rin naman ang hatid ng mga bagong platform na ito. At upang mapaganda pa ang karanasan ng mga pasahero ay nagkaroon ng malakihang pagbabago sa Central Railway Station. Kaya noong 2023 ay binuksan ng Central Walk na isang bagong underground na daanan na nag-uugnay sa iba't ibang platform. Meron din itong mga elevator at escalator. Kasama na dito ang pinakamahabang escalator sa Southern Hemisphere na may habang 45 meters at taas na 27 meters. Number 9. Howrah Junction, West Bengal, India. Ang Howrah Junction o mas kilala bilang Howrah Station ay nasa Howrah, West Bengal, India. Ito ang pinakamalaki at pinakaabalang estasyon ng tren sa India at isa rin sa pinakamalaki sa buong mundo. Araw-araw ay may humigit kumulang 600 na tren ang dumadaan dito at mahigit 1,000,000 pasahero ang gumagamit nito. Ang istasyon na ito ang pangunahing terminal para sa mga taong papunta sa Howrah at Kolkata pati na rin sa mga kalapit na lugar. Samantala, itinayo ang Howrah Station noong 1854 at ito ang pinakamatandang istasyon ng tren sa India na ginagamit pa rin ngayon. Ang unang gusali nito ay dinisenyo ng British architect na si Halsey Ricardo at binuksan sa publiko noong December 1, 1905. Sa paglipas ng panahon ay lumaki at nagbago ang istasyon para makasabay sa dami ng mga pasahero at tren. Sa katunayan ay may kabuuang 25 platforms ang Howrah Station. Ang mga Platform 1 hanggang 14 ay nasa lumang bahagi na kilala bilang Terminal 1, habang ang Platform 17 hanggang 23 ay nasa bagong bahagi na tinatawag na Terminal 2.
Ang Platform 1 sa Terminal 1 ay may haba na 916 meters. Sa kasalukuyan ay pinapalawig ito upang maging 1,296 meters ang haba. Kapag natapos ay ito ang magiging pangatlong pinakamahabang platform sa buong mundo. Karagdagan pa dito, ang Howrah Junction ay konektado rin sa iba't ibang linya ng tren tulad ng Howrah Delhi Main Line, Howrah Nagpur Mumbai Line at Howrah Chennai Main Line. Ito rin ang terminal para sa Eastern Railway at Southeastern Railway ng Indian Railways. Bukod sa mga passenger train, ay humahawak din ito ng mga freight and parcel train. Malaki ang ambag nito sa kalakalan at ekonomiya ng lugar. Pagdating naman sa kaginhawahan ng mga pasahero ay may malalawak na waiting areas, libreng wifi at mga facilities tulad ng dormitoryo at mga private rooms para sa mga maghihintay ng kanilang biyahe. Number 10. Zurich Hauptbahnhof, Zurich, Switzerland. Ang Zurich Hauptbahnhof ang pinakamalaking estasyon ng tren sa Switzerland. Matatagpuan ito sa gitna ng lungsod ng Zurich malapit sa Limmat at Seal River. Dito dumadaan ang maraming tren mula sa iba't ibang lugar sa Switzerland at mga kalapit na bansa tulad ng Germany, Italy, Austria at France. Samantala naitayo ang Zurich Hauptbahnhof noong 1847 bilang dulo ng Spanish Brotlibahn, ang unang railway ng tren sa Switzerland. Sa paglipas ng panahon ay ilang beses itong inayos at pinalawak para makasabay sa dami ng pasahero at tren na gumagamit nito. Kaya noong 1871 ay muling itinayo ang estasyon na idinisenyo ni Jacob Friedrich Wanner. Binigyan niya ito ng style na tinatawag na Neo-Renaissance na makikita pa rin hanggang ngayon. Ang entrance ng estasyon ay may malaking arko na nakaharap sa Bahnhofstrasse, ang sikat na shopping street sa Zurich. Sa tapat naman nito ay may rebulto ni Alfred Escher, ang kilalang advocate ng railway sa Switzerland. Kaugnay pa nito ang Zurich Hauptbahnhof ay may 26 na railway na hinati sa 4 na bahagi. Ang mga railway 3 hanggang 18 ay nasa ground level at ginagamit ng mga long distance na tren mula sa iba't ibang lugar sa Switzerland at ibang bansa. Ang mga railway 21 at 22 naman ay nasa ilalim ng lupa at ginagamit ng SZU operated S-Bahn papunta sa Seal Valley at Uetliberg. Ang mga Railway 31 hanggang 34 na tinatawag ding Lowenstrasse Station ay mga underground tracks na ginagamit ng mga long distance at S-Bahn na papunta sa Oerlikon Station sa pamamagitan ng Weinberg Tunnel. At ang mga Railway 41 hanggang 44 o Museumstrasse Station ay mga underground tracks na ginagamit ng S-Bahn na dumadaan sa Hirschengraben Tunnel at Zurich Stadelhofen Station. Ngunit hindi lang estasyon ng tren ang Zurich Hauptbahnhof. Isa rin itong malaking shopping center at lugar ng kultura. Sa ilalim ng estasyon ay makikita ang Shopville na isang malawak na shopping center na may higit 200 na tindahan at kainan.